Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Mga Kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, umpisahan po natin mga tambay. Nagpahayag po nung nakarang araw po mga tambay na dismayado na po kasi ang batang-batang congressman o representative po na Cavite na si Kiko Barsaga. Grabe na po kasi ang natuklasan niya at talagang itong batang congressman na ito ay hindi niya po maatim sa kanyang sarili ang ginagawa po doon po sa kanya pong opisina o sinasabing pinagtatrabahuhang kongreso mga tambay o House of Representative. Siya po ay lingkod bayan. Hindi niya po matiis na makita po ang pinaggagawa po ng kapwa niya lingkod bayan na mga congressman. Grabe po katalamak ang korupsyon. Kaya naaawa po ang congressman, awang-awa po, lalong-lalo po sa Mindanao. Naaawa po siya sa sitwasyon dahil grabe ang korupsyon sa Luzon, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang paliwanag ni Congressman o Representative Barsaga kung bakit niya po gustong ihiwalay ang Mindanao, mga katambay, sa Luzon. Pakinggan po natin si Congressman Kiko. Sino bang nangunguna ngayon? My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interest... Tingnan niyo po, ang populasyon po sa Mindanao ay mahigit 28 million. Pero grabe po ang ginagawa po ng Luzon, ang gobyerno po ngayon mga tambay. Grabe po, lalong-lalo po sa korupsyon. Napag-iiwanan na po ang Mindanao dahil po sa talamak. Lalong-lalo po pagka ang presidente po na nakaupo ay katulad po ng nararanasan po ngayon ang binagong ang Pilipinas. Puro korupsyon. At ang mga politiko po, nakita nyo po, nasa mamahaling subdivision sa Luzon. Hindi po ba? Nakita po yan ni Kiko. At ang mga politiko, nagyayamanan. Mga luxuries, mga personal na kung mga ari-arian nila personal, sasakyan, alahas, mga bag, mga mamahaling mga damit, hindi ba? Merong mga eroplano, merong mga yate, may helicopter, hindi ba? Grabe ka mamahal na mga sasakyan. At ang mga mansyon, naglalakihan. Hindi po ba? Mga lingkod bayan, mga kapitapitagan, mga kabayan, itong mga tao na ito. Nakita po lahat yan ni Kiko Barsaga. Kaya nga po siya ay naaawa at nalulungkot sa nangyayari po sa Pilipinas. Pinagkakaisahan po at pinagaharian po, hindi lang po ng mga korap,
mga demonyong politiko umano, pati po mga elitista, mga oligarkiya, mga makakaliwa, at marami pang iba. Pati yata pulburon lord, mga smuggler, nagsama-sama na yata pagharian ang ating bansa. Kaya po ang nakikita po natin sa ating bansa ay nakikita rin po ni Kiko Barsaga, ni Representative Barsaga. Kaya nga po nananawagan siya at talagang kung siya lang po ang masusunod, ay talagang gusto niya na po na hiwalay ang Mindanao, mga kababayan. Kung hihiwalay po ang Mindanao sa Pilipinas, sa totoo lang, baka maging maunlad pa ang Mindanao sa Luzon eh. Opo, mga bayan. Kasi sa Luzon, grabe na po talamak ang korupsyon sa Luzon. Hindi po ba? Nagpapalakihan na po sila ng tiyan doon. At grabe na po ang mga politiko yata ron, umano. Hindi po ba sa Luzon? Dahil pati po politiko na galing ng Bisaya, grabe rin po. Magnakaw umano. Lalo-lalo'y tinatawag na tambaluslos ng Vice President at yung isang nasa Luzon na taga Bicol na nagtatago na yata at buhay-hari na sa ibang bansa, si Saldico. Hindi po ba? At grabe po ang pera na pumapasok sa Luzon. Hindi po ba? Kaya nga napag-iiwanan na po sa mga proyekto ang Mindanao at ang Bisaya. Hindi po ba? Lagi lang po Luzon. Pero hindi naman po lahat sa Luzon ay nabibigyan po ng maraming biyaya. Piling-pili lang din naman kung sino po ang nakaupo ron sa Luzon. Hindi po ba? Nakita niyo po, talaga pong binubuhusan po nila ng malaking pera, budget ay ang Luzon. Lalo-lalo po ang NCR yata, mga bayan. Ang National Capital Region. Kaya dito po mga tambay, madidismaya ka eh. Imbis po nagkakaisang bansa natin, kaya nga tinawag tayong Luzon, Visaya, Mindanao. Pagka ganito ang mangyayari at ganito nagpapatuloy ang korupsyon sa ating bansa, talaga po ang mga kababayan natin sa Mindanao, talaga makakaisip na humiwalay na lang kami sa inyo. Dahil wala naman kaming mahihita sa inyong paglilingkod. Meron po bang nahihita ang Mindanao sa paglilingkod po ngayon ng binagawang Pilipinas? Sige nga, maliban po sa sobrang pamumulitika, yung mga proyekto nga nila, na-stop, hindi tinuloy ang malalaking proyekto sana sa Mindanao. Hindi po ba? Dahil nga napopolitika yata nila. Grabe. Kaya po hindi umaasenso ang ating bansa. Dahil pagka ang politiko po ay namumulitika, patay kang bata ka. Hindi ka magiging priority. At yung bayan at probinsya mo, magdidelikado ng 6 na taon. Bagkus, pababagsakin ka pa pag minalas-malas ka. Katulad na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, grabe silang mamulitika. Kaya nga pinatapon eh. Pinatapon na. At ang sinasabi ng pamilya, kidnapping. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, hahangaan mo talaga eh. Hahangaan mo itong si Kiko Barsaga. Kahit po batang-bata ito at millennial, pero bata niyang nakita at talagang hindi po siya nakatiis na questionin magmula po sa taas, sa Pangulo at sa Kongreso. Grabe po. Pati sa anak ng Pangulo, may mga issue po sa probinsya, sa Ilocos. Grabing korupsyon ang issue na walang investigasyon sa Ilocos Norte. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga tambay. Sana po masundan at marami pong bumatikos na matitino at suportahan po ang mga nakikita at talagang talamak na korupsyon sa ating bansa. Dahil si Kiko Barsaga po ay talaga pong ginigipit na po nila yan. Dahil sa dami po ng pinahayag ni Kiko Barsaga sa nakikita niyang talamak na korupsyon na panunungkulan nila, ay siya po ay nanganganib na po ang kanya pong posisyon bilang representative po ng Cavite.
Hindi po ba? Napakarami na pong ethics complaint po sa kanya. Hindi lang po isa. Magiging dalawa na po. Nagpaplano na po ang grupo ni Adyong na taga Mindanao, mga kabayan. Samantalang si Adyong daw po, ayon po sa ating mga kabayan, ay marami daw po itong contractors, mga tambay. At ito daw po ay may mga sariling contractor, mga tambay. Hindi kaya? Mga kabayan, nakita niyo po, taga Mindanao yan. Dapat nga, Adyong, magpasalamat ka pa kay Kiko dahil hiwalay pa ang Mindanao at masosolo nyo ang Mindanao. Hindi po ba? Kaya lang, malabo pang mangyari yan. Hanggang silang nakaupo, hindi po mapapayagan at hindi po maaprubahan dahil kailangan po yan pag-usapan at balangkasin sa Senado at sa Kongreso. Ang paghihiwalay po ng Mindanao at ng Luzon at ng Bisaya. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga lang po nasasabi ni Kiko Barsaga, talagang sa nakikita niya pong laganap na korupsyon, walang lubay. Korupsyon at pamumulitika, walang lubay. Kaya po maiisip talaga ni Kiko Barsaga na talagang naapi. Aping-api na masyado sa Luzon ang Mindanao. Isama na po natin ang Bisaya. Masyado na pong agrabyado sila, lalong-lalo po pagdating sa kaperahan, programa, hindi po ba, proyekto na makakatulong sa ekonomiya sana ng buong Mindanao. Hindi po ba? Kaya nga lang po, talagang ganun po, mga kabayan. Nabigyan po tayo ng pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng ating bansa. Mga kabayan, pinatunayan po yan ng isang artista na si Anjo Iliana. Napakagaling daw po at napakalinis na presidente si BBM. Dahil unang-una, sanay na sanay daw maghugas. Maghugas daw po ng kamay para po lagi siyang malinis, mga kabayan. Kaya nga po history yan. Napakahusay po. Dahil po laging naguhugas ng kamay. Malinis na malinis po sa kanya pong panunukulang bilang presidente, mga kabayan. Kaya dito po, mga tambay, sa mga pinahayag po ni Kiko Barsaga, marami na naman po ang babatikos po riyan, mga kabayan. Marami na naman po babatikos yan. Titirahin naman po ng titirahin yan, lalong-lalo po sa social media at ganun din po sa mainstream media, mga kababayan. Babatikosin po yan. At syempre, palalabasin na naman po na yan ay pakawala. Pakawala na naman ng mga Duterte, mga tambay. Kaya nakakalungkot po Mas pinoprotektahan po ng gobyerno ngayon at ng social media at ng mainstream media umano, mas pinoprotektahan po nila ang mga magnanakaw na politiko umano. Ang mga demonyo, nagpakademonyo sa pera, sa pagnanakaw sa pera ng bayang mga politiko umano. Halos lahat po, pati trabahante ng gobyerno, pati ang sinasabing mga nagkukontrata, contractors, kasama na po sila lahat. Grabe po, kawawalang hiya umano. Wala na pong katakot-takot. Wala na pong mga konsensya. Makakapal na po ang pagmumuka. Pero, pagdating naman po sa social media at mainstream media, mas hinahangaan pa po sila umano. Walang bumabatikos po sa kanila. Ang babatikusin lang po nila ay isa na po si Kiko Barsaga at ang mga Duterte at ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Yan po. Kaya nga po masasabi natin, ang ating bansa mas sinusuportahan pa sa social media at sa mainstream media ang mga demonyo umano at ang mga magnanakaw umano at ang ubod ng sinungaling umano. Yan. Gustong-gusto po nila suportahan yan. Dahil nakikinabang sila yata. Maraming salamat po, mga tambay. Mabuhay ka, Kiko Barsaga. Tuloy-tuloy mo lang yan. Kahit na pinupolitika ka at pilit kang pinababagsak, darating ang tamang panahon. Hindi ka nila mapapabagsak. At muli kang babangon. Hindi ka nila totally mapapabagsak. Darating ang panahon, ikaw ang dadagit sa kanila isa-isa. At ikaw rin ang mag-iimbestiga sa kanila
pagdating ng tamang panahon. Baka ikaw pa ang mag-imbestiga sa kanila, Kiko. Baka bigyan ka pa ng mas mataas na kapangyarihan para imbestigahan lahat ang namumulitika sa iyo. At alam mo na kung sino-sino ang mga kasama mo riyan sa Kongreso, ang mga magnanakaw. Kaya napakasarap mo pangunahan ng investigasyon. Lalo-lalo na, pwede mo silang hamunin. Lagi kong sinasabi kay Congressman Kiko, hamunin mo sila, Kiko. Malinis pa ang iyong libro. Wala kang korupsyon. Hamunin mo isa-isa ang bumabatikos at nagsampa sa iyo na ethics complaint. Open the book. Pabuksan mo mga libro nila, Kiko. Dahil ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapahayag ng korupsyon sa Senado at Kongreso ay kailangan ka sampahan ng ethics complaint. Pero ang ginagawa nilang pagnanakaw, kasinungalingan, kawalang hiyaan sa pera ng taong bayan, wala pong ethics complaint. Wala po. Matuwid po yun. Matuwid po sa Kongreso at sa Senado ang pagnanakaw yata umano. Basta ang usapan ay pagnanakaw, matuwid po yata sila riyan. At walang magsasampa sa'yo na ethics complaint. Pagka po issue ng pagnanakaw ng politiko umano. At ang tanging sasabihin lang, maglabas ka ng ebidensya. Ilabas mo ang ebidensya mo. Samantalang kitang-kita mo na ebidensya. Saan napunta ang budget? Walang nakita mga Pilipino. Hindi pa ba ebidensya yan? Hindi po ba? Maraming salamat po, Kiko Barsaga. Ingat po kayo. Doble-doble ingat po. At syempre po ang suporta ng majority ng Pilipino, lalong-lalo kung hindi bayaran, hindi nasusuhulan, ay nasa likod po ninyo ang suporta, Kiko Barsaga. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ating bansa at sa kapwa mo Pilipino. Napakahusay mo. Sana hindi ka magbago, magtuloy-tuloy lang ang iyong paninindigan at ang iyong pagiging makabayan. Sana tularan ka ng mga susunod na mga kabataang politiko at hindi sana malason. Katulad po yata nung isang kabataan na taga Ilocos Norte. Sabi ng mga kababayan natin, batang-bata pa raw congressman, magnanakaw na daw po umano yung taga Ilocos Norte. Sino kaya yon, mga katambay? Sino kaya yon? Thank you po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment po. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat din po. At syempre po mga tambay, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. At thank you rin po mga tambay sa mga dasal. Patuloy po tayong magdasal at manalangin na maingatan po pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan, mga kabayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, mga tambay, yung panalangin din po natin sa ating po mga sarili at ating buong sambayanan ay dapat po natin isama yan para po tayo maingatan. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.